change oil time. Samahan nyo nga pala ako para magpa-change oil dito kay Bongbong. Ang napili ko nga palang puntahan ay dito sa may Taytay Rizal, sa may C6 Shell branch. Kaya ito yung napili ko ay bukod sa malapit sa amin ay napakaluwag po talaga dito sa lugar na to. At bukod sa napakaluwag ng kanilang parkingan ay napakamura lang po talaga ng kanilang serbisyo. At ang may parada ko ng sasakyan ay pumunta ko dito sa tindahan ng langis. Ito nga pala ang engine oil selection ng Toyota mga tol. Ang viscosity oil grade ng ating BIOS ay 0W20, 5W20, 5W30 and 10W30 mga tol. At ito nga pala yung product menu na pwede nyong pagpilian. Meron siyang mahal at meron ding mura. Syempre hindi naman tayo mayaman kaya ang pinili natin ay yung pinakamura, yung 1,998 lang mga tol. Package na po yan, kasama na po ang labor at sa kanyang oil filter. Ang kagandahan dito mga tol, meron silang palibreng pakape. Libre po yan at wala ka pong babayaran. Nakakatuwa lang, habang nagkakape ka, inaantay mong matapos gawin yung sasakyan. Habang nagkakape ako ay naisip kong puntahan na tingnan yung ilalim niya. Napansin ko lang, napakadumi na pala ng pangilalim ni BBM. Bukod sa madumi ang ilalim, may napansin ko yung gulong ay budbud na yung bandang unahan. Kaya napaisip ako na baka itong gulong ko sa unahan ay pwede kong ilagay sa hulihan. Ipagpalit ko dun sa likod. Pwede naman. Oo. Kasi ano eh, medyo bakit parang ano to, mas manipis yan kaysa rito, no? Wala sa alignment sa. Ganun ba? Kailangan mo ipalay. Camber ba yun? Pa-camber? Camber alignment. Hindi pantay yung putput ng gulong. Hindi nga, ano? Magkano magpa-camber sa inyo? Wala kami alignment. Wala kami alignment. Sa ba nakakapag-alignan? Sa mga ano sir, mga tech rapid Yokohama. Sa rapid eh, ano? Mga nakaano sa pangilalim. Wala pala sa Wala alignment. kami alignment. Meron naman dito sa may Shell, sa may Mercedes, may even alignment. Wala kasi lang yung alignment. Pero kung ano, yung gulong nito, ilagay ko sa ulian. Additional ka lang 200, sige. So ayan nga mga tol, nagkasundo kami at 200 daw ang idadagdag ko kapag pinagpalit ko yung gulong ko sa ulian at saka sa unahan. Sa mga nagtatanong kung bakit nga ba unang napudpud ang unahan kaysa sa ulian, ay ito po talaga ang dahilan. Ang nakikita ko po kasing dahilan dyan mga tol ay lagi kasi siyang ginagamit kapag liliko, nakakaskas po talaga siya ng gusto. Lalong lalo na sa maniobra, yun po talaga ang dahilan. At meron din pala kasabayan si BB mga tol, so same kami ng issue at same din ang gawa. So ayan mga tol, ay bago natin lagyan ng langis ay huwag natin kalimutan ibalik ang kanyang drain plug. May mga pagkakataon kasi mga tol na nakakalimutan ibalik ang drain plug. Ayun, ang resulta, tapon ng langis, sayang. At pagkatapos nga natin ibalik ang drain plug ay ito, maglalagay tayo ng filter. At nilagyan nga pala ni Manong ng kaunting langis yung filter para magkaroon daw ng reserba. Yan po daw talaga ang tamang proseso sa paglagay ng filter. At pagkatapos lagyan ng langis ay lalagyan mo rin ng kanyang o-ring ng kaunting langis para hindi masira kapag ibinalik mo na ito sa makina. Kasi nga kapag hindi mo nilagyan ng kaunting langis yung o-ring ay masisira ito kapag ibinalik mo na sa makina. So ayan mga tol, binabalik na po at bago na po ang kanyang oil filter. So ganyan po mga tol, kapag magpapa-change oil po kayo ng sasakyan ay dapat po talaga bago ang kanyang oil filter. Yan po kasi ang tamang pag-maintenance ng ating sasakyan mga tol. Pagpalit ng langis, palitin po talaga ng oil filter. Kasi kung hindi mo papalitan ng oil filter yung mga tol ay magkakaroon po ng problema ang inyong makina. Yan po kasi ang ating oil filter, ayan po kasi ang nagsisilbing pansala sa mga carbon deposit sa ating sasakyan. Kaya nire-recommend ng mga mekaniko kapag nagpalit kayo ng langis ay dapat po talaga palitan nyo rin ng oil filter. So yan mga tol, na naglalagay na po tayo ng bagong langis. So 4 liters po ang capacity ng ating Toyota Vios. Pero ang ginawa ng ating mekaniko mga tol ay hindi po niya inubos ang 4 liters. So nagtira po siya ng kaunti. Yun po daw talaga ang tama. Dapat daw talaga wag ubusin ang 4 liters dito sa ating Toyota Vios. Kasi daw po kapag inubos natin yung 4 liters ay lalagpas po siya sa standard. Kaya kapag lumagpas daw po ito sa standard ay magkakaroon po ng problema ang inyong sasakyan, magiging pigil daw po ang takbo nito. At isusukan ng makina ang sobrang langis. At ilalabas ito ng makina sa kanyang air filter. So yan mga tol, nagpadagdag din tayo ng coolant dito sa ating sasakyan. Sabi nga nila, di baling maubusan ka ng gasolina, wag na wag lang maubusan ng coolant. Dahil lang sabi sa manual, kapag naubusan ka daw ng coolant ay masisira daw po ang inyong buong makina. Kaya nga mula nung nabasa ko yun ay lagi na talaga akong nag-check ng coolant. So yan mga tol, binaklas na po ni Kuya ang gulong para iswap. Sa mga napagtanungan ko mga veteranong driver, ayan po talaga daw ang ginagawa nila. Madalas po kasi ang unang napupudpud ay ang gulong sa unahan. Kaya sa mga katulad ko na pares ang problema, ay gawin nyo lang to mga tol, pagpalitin nyo na lang yung gulong nyo sa unahan at saka sa hulihan. Pero kung marami naman kayong budget mga tol, pwede nyo naman tong palitan ng bago. Pero sa kagaya kung duka, ganun talaga dapat yung gawin para maging practical kayo sa lahat ng bagay. Sayang naman kasi sabi naman kasi ng mekaniko pwede pa naman yung gulong at okay pa. Huwag nyo sana pagkamalian mga tol, yung gulong po talaga hindi naman po talaga sobrang nipis niya. At ito na mga tol, ito talaga yung pinaka-importante sa lahat. Yung pagkatapos isalpak yung gulong, i-check nyo talaga ang kanyang mga nut kung napahigpit na ba o hindi pa. Kasi may mga bagay po talaga na minsan nakakaligtan po talaga ang higpitan niyan, kaya nagkakaroon po ng aksidente at disgrasya. Kaya ang ma-advise ko sa mga magpapagawa, bantayan nyo na lang po para magkaroon kayo ng peace of mind sa lahat ng oras. At ito ang pinaka-importante sa lahat mga tol, kaya nagustuhan ko rito sa Shell. Dahil nakakatuwa lang dahil ang buong makina ay nilinisan niya.
Sayang nga lang hindi ko nakuna ng video. Nandun kasi ako sa cashier, nagbabayad ako ng bill. So shoutout nga pala kay kuya, so hindi ko inaasahan na ganito pala ang kanyang gagawin. Na pati ang buong makina ay nilinisan niya. Hindi kasi kagaya sa ibang napuntahan kong shop ay hindi nila nilinisan ang buong makina. Kaya sa tuwa ko kay kuya ay kahit papano nagbigay naman ako ng counting tip. At sa mga nagtatanong nga pala kung magkano ang binayaran ko, so ito mga tol, binayaran ko lahat-lahat. So ayan, ito lang nga mga tol, tapos na tayo at nakapagbayad na tayo. So magkano nga ba binayaran natin? So bali ang ginastos natin mga tol sa pagpa-change oil ay nasa, wait lang. So may discount to mga tol pag meron kayong card ng Shell o apps ng Shell ay magkakaroon kayo ng discount. So bali ang base price niya ito 1,248. Ang discount niya ay 124.8. So malaking bagay din mga tol na naka-discount tayo ng 100 plus 250 lang po ang labor niya. Tapos yung filter ay nasa 400. Bali ang binayaran ko lahat ay 1,773. So yun mga tol, 1,773 lang mga tol. So kung sinama natin itong 124, nasa 1.8 mahigit yan eh. So nakalist tayo ng 124. So yun mga tol, napakamura lang sa Shell. Mura na yan guys, sa iba kasi mahal, nasa 3,000 o 2,000 mahigit mga tol. Eh wala nga akong budget kaya hindi muna ang kinuha ko muna yung pinakamura lang muna. Kasi nga naubusan ako ng budget. So mga tol, ito yung palatandaan na kailangan na natin magpalit ng langis. So kada 5,000 kasi mga tol ay nagpapalit na ako ng langis. Sumobra nga lang siya ng 400 meters o 400 kilometer mga. Hindi ko alam kung 400 kilometer tama, 400 kilometer. Tama, sumobra siya kasi nga doon lang siya inabot ng coding eh. So kumbaga, pag wala pa kasi 5,000, hindi ko muna pinapa-change yan. Pero okay naman yan, goods naman yan. So bali, ang gagawin natin mga tol, ididin lang natin ito para mag-reset yan. Pero ang tunay na odo niya na ito. Asa yung odo niya ha? Ito po yung odo niya, 45,000. Ayan. Ang sunod na change oil natin dapat nasa 50,000 na. So yun yung ano natin, ididin lang natin to para ma-reset siya at bumalik ulit sa zero. Palatandaan kapag nag 5,000 odo na siya o mahigit, so obligado na tayo na kailangan na natin magpa-change oil. Kasi nga alam naman natin kapag hindi tayo nagpa-change oil ay magpuputik po ang ating makina at ang resulta nun babarahan yung daloy yan ng langis. At ang pinakamalala doon, pwedeng kumatok ang ating makina. So, ganun po mga tol. So, alam ko po yan kasi nga, ako po yung nagme-mekaniko sa mga motor. Siguro, hindi naman siguro nagkakalayo ang makina ng motor at ang makina ng sasakyan kasi pares lang naman makina yan. Yun nga lang ay hindi ako marunong gumawa o magkumpuni ng sasakyan. So, sa pang motor lang tayo. So, ididin lang natin yung mga tol ito. Pag di natin yan, ayun, back to zero na. So, ayan. Sa 3A siya nakalagay. So ayun lang mga tol. Okay na yan. So balik natin. Pak. So good condition pa naman yung battery. 45 auto. Okay. Ayan. Okay. Back to zero. So ayun mga tol. Maraming salamat. Thanks for watching.